Hi guys! Welcome sa vlog namin, Team Perez Mini Vlogs. Nandito na naman tayo sa Gunpowder State Park. Ito beach yan, beachfront. Malamig kaya may jacket. Jacket saka kumot. Di ko in-expect na ganito kalamig. Galing ako ng shift kagabi, so 2 nights ako na duty. And nag-unwind lang kami kasi we need that. So sobrang stressful ang life. Ito ang husband. Yung anak ko. Yun nga, i-share ko lang sa inyo kung paano ko nakuha yung driver's license ko dito sa Maryland. So ang nangyari, after ko na makapasa sa driving, nasa Florida pa ako nagte-training noon. And doon ako kumuha ng first ever driver's license ko. Doon ako nag-aral, doon ako nag-driving school. So it took me like 8 to 10 hours of practical driving behind the wheels sa may driver teaching driving teaching school sa pagda-drive. Tapos nag-hire ako ng driving instructor. Sorry na mamumble ako. Tapos nakapasa ako after one take. And nung dumating kami dito sa Maryland ng October, inantay ko lang muna yung lisensya ko sa from Florida, yung nursing license ko na ma-activate dito kasi in-endorse yung license ko as a nurse sa Maryland. So nung naging license holder na ako ng Maryland for the nursing practice, doon ako binigyan ng go signal ng agency ko na pwede ko na endorse yung driver's license ko from Florida to Maryland. So wala lang, nagpunta lang ako sa DMV or MVA, yung tawag nila dito, MVA. Tapos nagbayad lang ako ng I think 35 or 65 US dollar. Wala naman akong exam na ginawa, nag-eye test lang. And after siguro less than an hour lang yun, nakuha ko na yung paper license muna kasi i-mail nila yung driver's license card. So habang nag-drive ako, papel lang yung dala-dala ko na I'm processing ganito ganyan. Tapos yung license ko sa Florida parang kinat yata nila, which is I don't remember na talaga. Tapos after a while, after 4 to 5 days, nakuha ko na sa mail yung driver's license ko. Ayun na, may driver's license na ako. Yun. Masarap mag-drive dito kasi medyo mababundok siya. Hindi lang basta siya patag. Saka ang ganda ng nature spot. Malapit lang kami dito sa lugar na to. So 16 minutes drive lang ay nandito na kami sa beachfront. So hindi mahirap magpunta dito. Weekend ngayon. Black Saturday ngayon. So yun. Thank you. You're welcome sa Walmart. So after namin mag Gunpowder State Park, dito tayo sa Walmart. Banana. O yung grapes. Favorite nating grapes. Ito guys, mura. Mas mura na, masarap pa. Ush. Wala po kayong na-ayot. Kuha ka na, kumuha ka na. Rapa. I just like saying your name. It's so Kaya mong balatan? Yes. Wala. Ay, gusto ko to. Mango, kaso. Ito guys. Yung saging ba? At pinugbog. Bugbog lang.
Yun. Favorite ko to guys. Yung ano din. Mukhang may nag-drawing. Ba't yun? Parang yung nakakita mo sa painting. Hello? Ano? Seaweed Matawag. Gaganon na si Mami. Hello, sagutin mo. Madali yan. Mamatawag yung sa Malambot yan masyado. Hindi pa ngayon, Ram. Hindi nga. Bakit May marami pang chance. Not now. Hindi pa. Nakakuha ka? Ayun yung pan-apple ano. Ayun yung yan. What's this? Salsa. Guacamole. mukha doon? Sparrows. Hindi tayo mag ganito. Kailangan mo mga ganito. Kumakain ka ba nun? Guacamole. Ito? O ito? Ito. Ito, chunky. Yan. Kuha ka. Broccoli. Ano si Mami? Guacamole. Ito pa, veggies. Magtatanong ako meron silang kamotes. Camotes. What other things na kailangan mong kainin, ha? Red bell pepper. O yan, nakuha ka. Guys, ang husband ay nagpapalit ng ng dietary intake kasi hypertensive siya. So yun nga. Kaya. Ito nga po, guys. Ayun, no, whole wheat. Hindi siya malaki. May ganito siya, Ito masarap, Han. May ganito. Ano kinuha mo, bro? Dali na. Gusto mo mag-tortilla? Rap, gusto mo mag-tortilla, Rap? Mag-tortilla tayo. May guacamole naman eh. Gamitin mo yung yung ham. Pwede rin pang... Forget it. Yung cute naman eh ito. Nakalagay? Pandilemon? Di ba ganito ang pandilimunan? Oo. Ayun o. May apps na ako. Gusto mo ba yan? Oo. Hindi kunin mo. Wala pa rin. Wala. Wala. Hindi. Baon ko. Apa? Na, tara, let's go. Nangyari? I don't know what Dad wants. Yan po, guys. So, look for your whipped cream if you wanted to. Rafael. What else? Marami tayo yan. Oo.
Ba't ito iba yung kulay? Vanilla latte. Cinnamon dulce. Ba't dito ang daming flavor? Ayun ang iba-iba. Black rifle ko. Cappuccino. Akala ko tikak. Akala ko tikak. Akala ko. I don't think meron siya, Han. Ito guys, ang daming mga stir fry. Meron siya. Hindi ko na alam kung anong mga lulutuin ko. Salmon, Han. Ito. Han. Ano yan? Tilapia. Okay. Okay lang. Ikaw lang man ako. Ako kahit anong pwede kong kainin. Kainin mo. If you want. Mga pagkain natin rap. Si Daddy hindi nakasali. Oh, kawawa naman ang mga hypertensive. Ito mga ham. Marami pa palang ham. Hello guys, explain ko lang sa inyo yung processes kapag ka magpapa-check up. Sorry, medyo malikot ang camera. Magpapa-check up kayo dito sa US. Under insurance, Aetna. Ito yung galing sa employer ko, yung staffing agency ko. So, naka-family plan kami. So, included dun yung husband ko sa yung son ko, which is every week, every payday, malaki yung kinakaltas nila sa amin. In total, parang nasa $170 per paycheck. So, yun.
dahil doon, kailangan talaga natin siyang gamitin kapag may sakit or may nararamdaman or pa-check up. So, si husband kasi, na-diagnose siya na may hypertension and kailangan niya ng medical clearance din sa work na papasukan niya. So, doon na-diagnose. Nung nagpa-medical clearance siya, nakita na hypertensive nga si husband. So, ni-required na mag-seek kami ng doctor or urgent care una sinabi. Pero after some time na punta kami sa urgent care, kailangan daw talaga yung primary care doctor. Which is, wala pa kaming primary care. Ganun pala dito, kapag magpapa-check up ka, meron ka dapat designated na primary care sa, para sa health, check-ups and well-being mo. Wala kaming idea, wala talaga kaming ka-idea. So, nangangapa lang kami kung ano yung mga steps na gagawin. So, dito sa US, pag magpapa-check up ka, kailangan mo talaga magpa-schedule appointment. Ang nangyari sa amin nung nag-urgent care kami, walk-in yun, which is napakatagal na inantay namin, more than 1 hour bago siya makita ng nurse practitioner. Then, nung nag-book naman kami para sa naman ng asawa ko makita siya ng specialist, which is the cardiologist and internal medicine din. Ang booking system dito sa sa hospital na napili namin is abutin pa ng more than a month. Yun yung pinaka-earliest. So, kasi hindi naman daw siya urgent. Yun yung parang nakikita naming reason kung bakit matagal yung booking system sa per appointment, I mean. Yun nga, ang nangyari, nag-book siya, sinischedule siya from urgent care, binigyan siya ng referral, tapos tinawagan siya kaninang umaga para sa appointment, which is they offered, meron April, end of April, tapos meron pang July. So, if magpapa-check up kayo dito sa Amerika, kailangan nyo i-make sure na mauna na kayo na maghanap ng primary care. Magpa-wellness checks na kayo para hindi na hassle if may kailangan mga ganitong referral. Pag may nararamdaman kayo, at least meron na agad na go-to doctor na hahanapin, hindi yung bigla-biglaan like what we are experiencing now. So, isa pang nangyari na din sa amin last time, yesterday, kasi yung mag-ama ko, pinang-ano ko sila, toenail avulsion. Ang maganda lang dito, kasi yung insurance namin, maganda yung coverage niya. Ganun din, nagpa-appointment din muna kami. And pagdating namin dun sa clinic, sa same workplace ko din naman yung clinic na pinuntahan namin. Pagdating namin doon, in-assist na agad, tas well-equipped din, maganda yung service. Tas wala kaming binayaran na doon sa services na ginawa sa kanilang mag-ama, which is gumamit ng mga medical supplies, anesthesias, yung specialty din ng doktor. So, kudos doon sa insurance namin. Maganda yung services and coverage ng insurance ko. Kasi kailangan mahal yon. Tsaka ang nangyari, after ng surgery nila, nag-prescribe yung doctor sa antibiotic, which is electronically na lang pala yun. Mamimili ka kung saang pharmacy ang gusto mong i-pick up yung medication na yon. So, ang ginawa namin, nagpalagay na lang kami sa CVS Pharmacy, which is malapit sa amin, sa Target din yun, nasa loob ng Target. So, nag-prescribe si doctor, tapos may nag-send sa aming message na ready to pick up na yung gamot ng mag-ama. Pagdating namin doon, yun na, kinuha na lang namin yung gamot, tapos nag-pay na lang kami ng $4. Yun lang guys, I will have another videos tungkol sa pag-avail ng insurance, yung processes pa. Sige, salamat guys. Please continue watching and subscribe to our YouTube channel. Bye-bye!